Alam nyo ba guys na wala naman talaga kaming, hindi kami nagse-celebrate talaga ng Pasko guys kasi nga wala sa amin ng Pasko talaga. Saka ano din, tipid na rin kasi sa amin bagong taon lang. So nung Pasko, nung hindi pa dumating yung nung wala pang Pasko guys, sabi ng mama ko na sana daw, hindi mo siya nahingi guys. Si mama ko hindi na manghihingi sa amin eh. Ano na siya, nagpaparinig baga. Sabi niya, sana daw may magpapadala sa kanya. O sana man lang daw na may maihanda sila sa Pasko. So ngayon, pag si mama kasi, pag nagme-miss call yan sa akin or nag-video call, yung sa video call, di talaga is as in na video call. Yung nagpaparing lang siya ba, kumbaga parang kung sa tawag, miss call lang baga. Once si mama nagayaan sa akin, guys, ibig sabihin yan, gusto niyang tawagan siya. So, ako naman, since na loader naman ako, at anytime pwede kong loadan sarili ko, since tipician po ako, so nagload ako ng pantawag. So, tinawagan ko si mama that time, nandun siya sa, sa palengke kasi naninda nga siya guys, namaligya siya ba na ng um, mga kinason, kumbaga sa Bisaya kinason, mga alimasa, hipon, gano'n siya, naninda siya. So sabi ko na nag-joke si mama, sabi niya, "Day, wala bang ano diyan, pamasko ko diyan." Sabi ko, "Wala na akong pera, ma, kasi walang namayad." Sabi ko, "Puro extend yung nangutang sa akin." Sabi ko, "Ini-expect ko nga na mamayad lahat sa akin yung mga nangutang kaso puro extend." Sabi niya, "Okay lang, Day, okay lang." Naintindihan ko, sabi niya. Pero merong pera sa GCash ko, guys. May isa pang may 1,000. 1,000, ilan ba 'yun? Basta alam ko merong laman ng Gcash ko kasi may nagpapa-load sa mga team ko eh. So sa hindi po nakakaalam guys, ako po ay load supplier nationwide. So ang Gcash ko po talaga may laman, ngayon mamaya wala na kasi i-transfer ko na yan into load. So kapag meron, so meron, pag wala, so wala, cash out na yon. So sabi ko, sige ma'am, magpadala ako diyan. Sabi ko, sino bang may Gcash diyan? Yes, diyan sa pwesto mo. So, the time na meron siyang kaibigan doon na may GCash, may tindahan may GCash. So, sabi ko, sige akin na yung number kasi magpapadala ako, mang-send ako. Yung nag-send ako, may nag-send ako, sabi niya, dahil pila ni, kumbaga sabi sa pila ni magkano. Hindi ko sinabi ko, punta ka na lang doon, tanungin mo na kung magkano yon. Tuwan-tuwa si mama. Kasi alam ko, sabi ko sa sarili ko, pera lang yon, kikitain ko pa rin yung pinadala ko kay mama, kikitain ko pa rin yun. Marami pa man namayad sa akin, marami pa magbabayad sa akin susunod na buwan. Ngayon at may magbabayad pa naman sa akin ngayong buwan na to. So yung pinadala ko kay mama, kung magkano man yon, so kikitain ko pa yun. Sabi ko sarili ko, kita yun sa load guys. So kikitain ko pa yung pera na yon. Sabi ko nang ganun sa sarili ko. So ayun, masaya si mama, masaya. Ang saya sa feelings guys, nung wala kang trabaho ba, yung nasa bahay ka lang, pero nakapagpadala ka pa rin sa magulang mo, nakapagbigay ka pa rin sa magulang mo, yung bang, yung saya ng magulang mo, hindi mo tumbasan talaga ng kahit anong halaga. Tuwan-tuwa siya guys, ang dami niyang pinlano na bilhin ng ganito, bilhin ng gayon, paghanda daw nila. Tuwa-tuwa naman ako narinig kay mama kasi yung sobrang saya niya guys. So sabi ko, sige lang enjoy lang. Yung ganun. So, kayo dyan guys, nandun sa past video ko na sabi ko, sa past vlog ko, sabi ko, magdamot lang kayo sa lahat, wag lang sa magulang nyo. Kasi, alam nyo kung bakit? Kung bakit hindi tayo dapat magdamot sa magulang natin. Kasi nga, yung blessings guys ba, iba kasi yung blessings na pumupunta sa atin pag hindi tayo magdamot sa magulang natin eh. Meron kasing mga tao o mga anak kasi guys na kapag okay na yung stable na yung pamumuhay nila, nakakalimutan na ang magulang, nakakalimutan na yung mama at papa nila. So, ano nangyari sa pamumuhay nila? Kahit abundant sila sa sahod, ganun pa rin yung kanilang pamumuhay. Kumbaga, hindi umaasinso guys kasi nagdamot ka nga sa magulang mo. Una po talaga dapat guys, huwag niyong pagdamutan yung magulang nyo. Kasi pangit po yun. Iba yung matanggap mong biyaya guys kapag hindi ka magdamot sa magulang mo. Sinabi ko na po iyan sa last vlog ko. Senior ko po yan sa inyo na wag pagdamutan mo lang lahat, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay, pagdamutan mo lang sila, wag lang yung magulang mo.
Kasi napapansin ko 'yan guys, nung ako wala pa akong trabaho guys, yung trabaho ng mister ko, ano lang naman, sakto lang talaga sa amin, pero hindi po talaga ako madamot sa mama ko. Mukha lang ako madamot guys, kasi kuripot ako, hindi po talaga ako madamot. Kung meron talaga guys, nagbibigay po talaga ako. So, ayun, kahit papaano guys yung ano, yung ibigay mo sa magulang mo kung meron kang pagkikitan kikitain mo pa yun, kikitain mo pa yung bagay na yun. Pero yung saya, yung kasiyahan ng magulang mo na marinig mo lang sa cellphone o sa phone na masaya sila, sobrang saya mo din, eh. Alam mo yung iba yung pakiramdam na masaya sila kahit papaano, kahit hindi sila mag-demand ng gano'ng halaga guys. Meron kasing magulang na mag-demand na gano'ng halaga. Pero yung mama ko hindi siya nagde-demand kung magkano yung ibibigay namin sa kanya, 'di ba? So yun tatandaan natin guys ha, huwag tayong magdamot sa magulang. Isipin niyo lagi yung ibibigay niyo sa magulang mo kung gaano man kahalaga yan, kung gaano man kalaki yan, kikitain niyo pa rin yan. Kasi yung magulang natin, ano na lang eh, yung bagang, kumbaga, unti na lang yung life nila sa mundong 'to kasi sila magulang nga sila. Hindi natin alam yung buhay ng isang tao bukas makalawa baka wala na sila, baka pagsisihan mo balang araw na sana pala nagpadalo kay mama, sana pala ganito gayan. So, 'di ba? 'Di ba? So, sa mga kapatid ko diyan, sa mga lalaki kong kapatid, huwag niyong pabayaan si mama, kayo ang may trabaho diyan, kayo ang may trabaho, kayong dalawa ang may trabaho. Kami ni Leah wala kaming trabaho pero kami nagbibigay kay mama. Pero kayong mga lalaki, anong nangyari sa buhay? Huwag niyong pababayaan si mama, maawa naman kayo. Kung si mama tatawag sa inyo, bigyan niyo naman kahit papaano, kahit konti lang.